Tama ba yun? Ay, minsan dumadaan yung isang linggo walang thank you Lord, no? Napapa-thank you Lord na lang pag pumapaldo sa trade. Okay, okay. Ayan. So yun, syempre, thank you so much to everyone na nandito ngayon. Congrats nyo yung sarili ninyo because you are here to learn about forex trading. And if you're someone na bago ka pa lang sa trading o baka hindi ka pa nag-uumpisa mag-trade, hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, so this would be the perfect training for you. Yan, okay. Para sa mga advanced traders natin, um, pwede pa rin kayong makinig. Yan, syempre meron pa rin tayong trading psychology na i-discuss ko later on. Ayan, pero dadaanan natin yung mga basic setup. Okay, para ma-assist natin yung mga beginners. Okay? So, ready na ba? Yes, tama po yan. Every day is a blessing. Tama po yan. Alright. So, excited na ako na mas makilala pa kayo tonight, guys. And, ayun, sige, type in nyo nga muna bago tayo mag-start. Kung nasan ba kayo ngayon, nasan lupalop kayo ng mundo, at sa Pinas ba kayo, o nasa ibang bansa ba kayo. Kasi ang daming mga OFW na gusto nang makauwi ng Pilipinas at nakita nila ang forex trading ang isa sa mga pwedeng maging dahilan para makauwi sila ng Pilipinas. Okay? Hi guys from Cebu, Pampanga, syempre mga taga Cavite. Nandito ako ngayon sa Cavite. Mindanao. Oh, grabe. UK, Osaka, Japan. Gusto ko mag-Japan eh. Batangas, Lipa, Canada, syempre KSA. Alright, Taiwan. Alright. Nueva Ecija. Okay. So, Bicol, yan. Kaway-kaway sa mga taga Bicol. Katulad ko, taga Sorsogon po ako. Pasyal ka ng Japan. Oo, malay mo, next month nandyan na ako, di ba? So, okay. So, ang goal natin dito, mag-umpisa muna tayo sa goal. Okay, the goal of this training ay para maturuan ka kung paano mo isi-set up yung trading account mo. At least magka-idea ka kung paano mag-place ng trade, paano mag-modify ng trade, paano i-manage yung mga trades mo, anong gagawin kapag losing na yung trade mo, anong gagawin pag may SL ka, at syempre kung paano tayo mag-create at mag-follow ng mga trading plan natin. And of course, ano yung mga common beginner mistakes na dapat na maiwasan mo. Okay, so yun yung mga i-cover natin tonight. At kung meron po kayong tanong, chat lang kayo. Ayan, and we'll try to answer it. Ayan, pero this is a beginner training po talaga. Ayan, so iwasan lang po yung mga medyo masyado ng advanced na topics para at least makasunod po yung mga beginner po natin. Okay, so yun, welcome again to everyone and I'll just share my slides. Okay. So, kita po ba guys? Introduction to trading. Kita naman. Okay, pakilala lang po ako sa mga hindi pa nakakilala sa akin. So, just call me Coach Lee. I'm a BS Accountancy graduate and I was a BPO manager bago po ako nag-trading. So, nag-start ako dito ng part-time. Yan. And may mga iba't ibang business din po ako dito and also sa Bicol. And I'm the founder of Quantum Traders. I started with zero knowledge and no experience in trading. And right now, I'm a full-time trader. Ito na po talaga yung ginagawa ko. Today, okay. Ayan, just to encourage everyone, syempre, may disclaimer tayo. Ayan. Syempre, this is not a financial advice, syempre educational purposes, pero syempre kahit naman sinasabi natin yan, still, ang goal ng bawat isa dito ay manalo talaga, 'di ba? Ang mag-profit talaga. And alam ko din yun na nasasaktan tayo whenever we face losses.
'Diba? Na parang, syempre, kahit may mga disclaimer tayo na, okay, hindi namin kayo, it's not a financial advice. 'Di ba? But technically, syempre, masaktan tayo when we have big losses. So, my goal here, dito sa community natin, dito sa Primeverse, is of course, matulungan kayo at least yung mga mistakes na ginawa namin before ay maiwasan nyo na at ma-minimize na yung mga losses ninyo. Okay ba yun? And ayun, pang-inspire lang sa inyo. So, dahil sa pag-aaral ko and continuous na pag-aaral natin ng forex trading, yung dating isang buwan na sahod ko sa work, which is around 35,000. So, today, ang profit ko na ngayon sa trading ay nasa around $658. Diba? So, kumpara mo sa mga other coaches ng Primeverse, maliit yan. Okay, pero para sa akin, malaki yan. That's already 38,000 pesos na kinita ko ng isang araw lang. And that's because inaral ko talaga yung trading at umaattend ako sa mga ganitong mga trainings before, kahit na hindi ko naiintindihan, but I always show up kahit paulit-ulit ay lagi ako nakikinig ng mga training. Kasi para sa akin, kahit naman paulit-ulit yung training, ay meron pa rin tayo talagang mapupulot na aral doon. And what if, yun na pala yung kailangan mong marinig. Yun lang pala yung kailangan mong marinig, tapos magiging profitable trader ka na. Okay? So, if you're a beginner, syempre ganito gagawin mo, kailangan mo ng broker. So, syempre, ang Primeverse is sponsored po to ng mga PU Prime managers natin. We are still waiting na magkaroon po tayo nito ng new sign up sa Pilipinas. So, inaantay lang po natin yung ating full license. So, para sa pag-create ng account, please message the person na nag-invite sa'yo dito sa webinar or the person na nagpasok sa'yo sa Primeverse or nag-send sa'yo ng link na to para makapag-create ka ng account. Okay? So, once na nakapag-create ka na ng account, bakit kailangan na i-verify mo yung address mo? So, iba't iba po yung klase ng verification. Okay? So, meron siya tinatawag na ID verification and meron din naman na address verification. So, sa address, tinatanggap yung mga ID na may address or yung mga billing statements. Okay? So, yes po, ang PU Prime po talaga ang ating ang main po natin na broker po talaga. Okay? So, antay lang po tayo ng full license para po ay makapag-sign up po tayo sa PU Prime dito po sa Philippines. But all other places po, location, pwedeng-pwede po yung ating PU Prime. Okay? So, ano po yung i-download natin na application? MetaTrader 5, TradingView, ayan po. Telegram, and then of course yung Mighty. Okay, so si Mighty po ay meron siyang iba't ibang mga communities na nandyan within the Mighty Network. So, isa po dyan yung ating Primeverse Academy. Okay? So, mamaya papakita ko sa inyo yung Primeverse. So, once na naka-download ka na ng mga apps na kailangan mong gamitin, paano mo naman i-connect yung account mo sa MetaTrader 5? So, merong default na demo account sa MetaTrader 5, pero hindi ko po yun ma-recommend. Kasi iba po yung mga presyo ng iba't ibang brokers, plus iba din yung mga pairs. Ayan. So, mas okay po na kung ano yung pinaka-main broker mo, yun po yung ida-login mo doon as a demo account. Ngayon, kung wala ka nakikitang demo account sa email mo, mag-login ka lang sa website ng broker mo and magkakaroon ka na ng chance doon or option doon na mag-open ng MetaTrader 5 na demo. Okay? So, dapat MT5 na demo account. Tapos, magsisend siya sa'yo ng email na katulad nito. Okay? Ganito yung itsura. So, once na nakita mo na yan, make sure na i-copy-paste mo na lang yung MT5 password kasi minsan namamali tayo dyan na lowercase, uppercase pala, ganyan. So, dapat tama siya and dapat tama yung server. Okay? So, marami pong nagkakamali dyan. Okay? So, kapag nakuha mo na yan, ilalagin mo siya sa MetaTrader 5 mo. Kasi pag Android yung phone mo, okay? Ganyan po yung itsura niya. Okay? So, ganyan po yung itsura niya.
So, ito po ay ilagin nyo lang. Ayan, click nyo lang dyan yung plus sign sa Android phone. And then, ilalagin nyo na po yung nakuha ninyong account. Okay, account details mula doon sa email. Okay? So, dito, makikita mo dito, open a demo account. Huwag nyo pong pansinin yan. Doon po kayo sa baba na log into existing account. Kuha guys. Ayan. So again guys, no, if merong other brokers na ma-introduce sa inyo temporarily while waiting sa PU Prime, so just ask your referral or the person who referred you to this webinar or to Primeverse sa mga details. Okay? So, yun, ilalagin nyo siya dyan. Dito po yun sa login. And then yung password. And then make sure na tama po yung server. And then, i-click mo na yung next. Kapag naman iOS or iPhone, ganito po yung itsura niya. Okay? Ito, ganito po yung itsura niya. New account. Tapos, ganun din. Magla-login ka din. Password, server. And, ine-next mo siya at makikita mo na yung balance. So, kapag po live account yan, syempre hindi ka pa nagde-deposit, magiging 0-0 yan. Ngayon, pag naman demo account yan, nakita mo na $100,000, sobrang laki. So, bumalik ka doon sa website at i-reset mo siya sa balance na sa tingin mo, yun yung maganda mong pag-practicean. Dapat malapit siya or equivalent siya sa talagang ifa-fund mo na account. Kasi ang mahirap dito guys, nag-practice ka sa $100,000 na account, eh wala ka namang ganun. Di ba? Magkano ba yon? 58 million yata yun, di ba? So, ikaw habang nagpa-practice ka ng demo account, sanay ka ngayon sa malaking balance. Eh, wala ka namang ganung amount. Di ba? So, kaya nahihirapan ka ngayon pagdating sa live account. Nag-deposit ka ng $300 lang or $100 lang. So, nahirapan ka na. Kasi, wala kang masyadong experience sa pag-handle ng maliit na balance. Okay. Are you guys learning? Ayan na, para sa may mga nagde-demo account na. Okay? Alright. So, ngayon, meron ka ng account. Ano namang gagawin ko dyan, Coach Lee? Paano naman ako makakapag-practice? Diba? So, meron ka ng demo account na i-connect mo na siya sa MetaTrader 5 mo. So, ngayon, saan manggagaling yung mga trade ideas or signals na pwede mong pagpraktisan? Or, if you are already trading, saan manggagaling yung mga signals na pwede mo nang i-trade sa live account? Okay? So, ang good news ko sa inyo guys, no, kompleto na tayo sa Primeverse and this is totally for free. Ayan, type free nga, type free. Kung masaya ka na libre lahat sa Primeverse. Imagine, no, sinong mga company yung nagbibigay ng ganito kagandang service just for free. Diba? So, pasensya na kayo sa boses ko, galing ko lang ng bootcamp. Paus na paus. Buti ka may boses na ako ngayon eh. Kasi kahapon wala eh. Medyo wala pa siya. Alright. So, pagpasok natin sa Primeverse, makakita tayo doon ng Academy. Meron tayong signals. Meron tayong mga indicators. And ipapakita ko na lang sa inyo ngayon what's inside Primeverse. Okay? So, silipin natin kung ano ba itong pinagkakaguluhan. Diba? Na Primeverse na to. Na sikat ngayon sa buong Pilipinas. Okay? So, pagpasok mo dito, tumingin ka sa left side na menu. So, meron tayo dyang feed. Ayan, yung mga updates. Meron dito yung mga events. Ayan. And of course, yung how to start, yung tinuro ko sa inyo, nandito din siya. Okay? How to connect to MT5. And, ang next mo na niyan is introduction course. So, kung wala ka talagang alam as in zero knowledge, perfect talaga. Kasi makakapag-aral ka dito, may English and Tagalog trainings, merong how to trade, what is Forex, ano ba yung SL, ano ba yung TP, ano ba yung PIPS, okay, lahat yan. And ubusin mo lahat yan na panoorin mo at your own pace. Pwede yan panoorin habang nasa biyahe ka, papunta sa work, or panoorin mo kaysa mag-Netflix ka, or kaysa mag-TikTok ka, yan na lang yung Netflix mo muna. Kasi ito, pagkakapirahan talaga to.
Di ba? Dapat ito talaga yung inaaral natin, di ba? And tingnan nyo naman guys, no? Quality, di ba? Sabihin nyo quality. Guys, quality itong mga trainings na to. Okay, ito pa lang na interface na to, it's not for free. Kumbaga, ginastosan talaga to ng malaki ng mga leaders natin sa Primeverse. That's why we are so grateful for this community na binigyan tayo ng access na ganito. Kasi sa ibang mga companies, magkano na kaya to guys sa tingin nyo? Itong ganito kagandang platform. Okay? Siguro 50,000, 100,000, baka kulang pa, di ba? Kasi hindi lang naman yan, hindi lang naman recorded lessons yung makukuha mo guys. Ito yung pinakamalupit dyan. Imagine, no? We have more than 20 educators right now na nagtutulong-tulong, different time zones, kahit wala ka sa Pilipinas, kahit nasa ibang bansa ka, you can watch live sessions, live trading sessions, bukas 8:30 pa lang ng umaga, pumapaldo ka na. Diba? Kasi may live trading bukas with Dennis. And then, magtuturo naman yung kapartner ko, si Coach Robin. Introduction to trading din to, umaga naman to ng 10 a.m. Para sa mga hindi makaka-attend ngayon. And then, may live trading tayo ulit tomorrow, 8 p.m. May klase ulit tayo ng 9 p.m. And live trading ulit ng 10 p.m. Imagine. Okay, and all of these sessions are for free. Ewan ko na lang, if in the next 6 months to 1 year, magbabad ka sa lahat ng mga lessons ng Primeverse, ewan ko na lang kung hindi ka pa matuto. Do you guys agree? Do you guys agree? Agree? Okay, okay. So, ang ganda, di ba? Alright. So, ngayon, syempre, hindi naman tayo lahat, hindi, yung iba dito may work, di ba? Yung iba dito, pasundot-sundot lang, di ba? Na yung mga pwede nilang aralin, di ba? So, ang maganda dito is meron tayong mga trade alerts. Ano ba yung trade alerts or signals? Ibig sabihin po, okay, ay yung mga educators na yung nag-analyze for you. Kasi hindi po madaling mag-analyze ng chart. Okay? Pag tiningnan mo yung chart, halimbawa ito, di ba? Anong nakikita mo dyan? Di ba? Ano nakikita mo sa chart na yan? So, nakakahilo siya. Right? So, habang nag-aaral ka pa, I would suggest na mag-copy ka muna ng signal. Okay? Okay ba yon guys? Kasi okay ba yon na merong mga tao na willing na i-share nila sa'yo kung ano yung mga nakita nilang trade idea. Okay? Okay? So, ngayon, isi-share nila sa'yo ano ba yung nakita nilang mga trade ideas. And ang gagawin mo lang, pupunta ka lang dito, susundin mo lang yung instructions dyan sa ating bot, okay, sa trade sa Telegram, at makaka-receive ka na ng mga trade alerts. Okay, mamaya pakita ko yung itsura kasi hindi natin ma-share screen, naka-ano yan, naka-block yan. So, wins and progress. Magkano ba yung pwedeng kitain dito sa Primeverse, di ba? So, hindi kami masyadong nakakapag-post dito. But, matik na yun, di ba? Na marami, ito, isang trade, $100. 5K, sa iba, ilang araw na to na sweldo. Tama? So, dito makikita mo na hindi lang kami or hindi lang yung kakilala mo yung nagtitrade, kundi ang mga nagtitrade dito from all over the world. And, willing silang i-share nila sa'yo yung mga knowledge at, di ba, yung mga trade analysis nila na nagko-collaborate dito, sabay-sabay dito ang natututo sa inside the Primeverse. Okay? And if you are someone na sobrang dami mo ng pera and you want to invest your money sa isang trading bot na 5 years na. Okay, imagine, wala namang ibang nagka-copy trade na kaya nilang magpakita ng 5 years na track record. 'Di ba? So, but don't expect na biglang yayaman ka dito, guys. Kundi low risk lang to, nasa 2 to 5% lang to per month. So, this is
perfect dun sa mga malalaki talaga yung ipon. Let's say 500,000, 1 million, ganyan. Mas mararamdaman mo siya. Yun yung ating Siphon AI. So minimum dyan ay $500 to copy yung bot natin. Next is yung Zonar, one of my favorites right now na indicator, yung Zonar. So, pinapakita niya dito, this is based on SMC concept. Okay, so shinare sa atin to ng ating coach, Coach Donnie. At makikita niyo dyan na ibibigay niya sa'yo yung mga entries kung saan yung SL, kung saan ka mag-entry, TP, papakita ko sa inyo yung itsura. Ganito siya. Ayan. So, mag-entry ka dito. So, itong trade na to, nag-TP1 na siya. 'Di ba? Nag-profit na siya. So, dito siya nagpa-sell, dito. And then, nandito yung TP1 niya, TP2, TP3. So, very straightforward. Kahit beginner ka, ay kaya mo siyang sabayan. Okay? Paano ka magkakaroon ng Zonar? So, nandito po yung instructions. Apply ka lang dyan. And then, panoorin nyo yung tutorial dito. Okay? Nandito yung tutorial. Yan. Okay? Kung paano siya gamitin. So, hindi lahat na makikita ninyo na trades sa Zonar ay iti-take ninyo. Okay? So, merong diyang tayong konting learning curve at ipa-apply natin na strategy kung paano kayo makakuha ng mga A+ setup sa Zonar. Okay? So, yun. Magtingin pa tayo. Okay, baka mapatrade tayo bigla ah. Training pala to. Okay, baka mapatrade tayo bigla dito guys. Alright, so next is IFBG. Ito yung isa pa natin na indicator. Libre din po ito. So once na nag-apply ka na dito, pumunta ka na sa indicators tab mo. Okay, at makikita mo siya dito sa invite only. Okay, nandyan siya. So, same thing, ganun din. Pinapakita niya din kung saan yung pwedeng entry. Ayan, entry point. So, yan, 5015 and then 5020. Nasaan yung SL? Ayan, so, ang hinahanap naman niya yung mga inverse fair value gap. Okay, mga inversions. Next natin is Traverse. Meron tayo ditong mga travel discounts. Okay, mga mga pwede nating makuha ng mga benefits as a Primeverse member. Imagine, no? Libre na nga, no? Libre na nga. Alam niyo yung iba na mga nagbebenta sila ng mga membership sa mga hotels na babayaran nyo pa. Di ba? Babayaran nyo pa lang like yearly, ganun. So, eto, libre na nga, tas binigyan ka pa. Di ba? Ng additional pa ng mga discounts. So, ewan ko, sobrang generous lang talaga ng Primeverse. Di ba? Alright. So, ayun, message your coach po, Sir Giancarlo, para ma-assist po nila kayo for Zonar. So, finance planning, meron tayo dyan, yan, mga, ito guys, ito dapat in-Netflix nyo talaga. Okay, mas maganda. Okay, and yung mga gustong mag-fitness goals, yan, pwede nyo mapanood yan. Mindset, this is very important guys. Mindset talaga ang magpapayaman sa'yo. Diba? So, bago ka mag-trade, kailangan maayos talaga yung mindset mo. Okay? And of course, ayun, meron tayong mga kanya-kanyang dito, hub, depende po sa inyong community within Primeverse. Alright, so maganda po ba yung Primeverse guys? Maganda ba? Type yes. Kung nagandahan ka talaga sa Primeverse. And syempre, aangal ka pa ba? Libre na nga yan, di ba? Sobrang ganda na. Tapos, ayan, so start tayo ng ating tutorial. So, what is trading? Ano po ba yung Forex trading? So, this is the act of buying and selling financial instruments for us to make a profit. So, yung mga galing sa stocks or sa crypto, medyo nagkakaroon sila nalilito sila dito. Okay, kasi we're not actually buying gold or we're not actually buying Bitcoin. Okay, ang sa atin po ay CFD trading or contract for difference. Okay, so we're just trading the price, we're just speculating the price movement. So pag sinabi kong buy gold, hindi ibig sabihin nun na actual gold talaga bumibili tayo nun. Alright, so we are just trading the
the price. So, merong mga iba't ibang klase ng traders. Merong tinatawag na scalper, merong tinatawag na day trader, swing or position trader. So, syempre, depende yan sa kung gaano katagal yung setup mo matapos. So, kung mabilisan lang, gusto mo na wala akong iniisip, okay? Kaya ako naging scalper kasi ayoko nang may iniisip ako ng mga trades. Gusto ko pag nag-travel talaga ako, wala akong ibang iisipin. So, pag nag-trade ako, in and out lang ako sa market at hindi ako nag-hold ng positions ko for the next day. Okay? So, meron naman tayong mga day trader within the day. Pwede siyang maklose. So, it can take hours or minutes. Yan. So, may swing trader, mas matagal yan. And position trader can hold the trades for weeks or months or even a year. So, kahit saan ka man dyan, i-figure out mo lang kung saan bagay yung style mo. Okay? So, types of assets that you can trade. Yan. So, screenshot nyo na to guys. Ang mga forex pairs po, for example, Euro versus USD, di ba may mga currency pairs ang iba't ibang bansa. So, yun po, tinitrade din po natin yun. So, that's why, pag merong mga news na nakakaapekto sa bansa ng, for example, sa Amerika or sa Japan, maapektuhan din yung mga currency pairs na na kapareha nun. Okay, for example, GBP, JPY. Yan. So, yun po yung mga forex pairs. Pwede mo siyang i-trade 5 days a week. Okay, so wala siya pag weekends. So, meron din tayong mga indices. Tatawag na NAS 100, US 30, S&P 500. Crypto, tinitrade din natin yan. Meron tayong Bitcoin, Ethereum. Yung iba natin mga traders, kahit weekend, ayaw palagpasin. Okay. Gusto talagang mag-trade. Diba? So, gustong kumurot sa market. So, kahit Bitcoin ay tinitrade nila. And of course, we have commodities, yung favorite natin na gold, silver, oil. Ayan po yung mga pwede nating i-trade. And what moves the market? So, meron tayong tinatawag na mga geopolitical events or war kapag merong elections, ayan. Yan yung mga pwedeng magpagalaw sa market because it can create fear or confidence in the market. At pwede rin niyang maapektuhan yung economic data ng mga bansa. For example, magtaas yung interest rate, meron niyang effect sa USD. At pag may effect yan sa USD, meron niyang effect sa gold. Okay, kung napapansin ninyo, ang gold is XAU, gold over USD. Okay, so lahat ng pangyayari sa gold, naapektuhan talaga, sa USD, ay naapektuhan talaga yung gold. Okay, gets nyo na ba? So magkabaliktad sila. Ibig sabihin, pag yung mga news is positive for USD, okay, nakakaganda ng USD, ng presyo or ng economy ng US, ibig sabihin babagsak si gold or possible bumagsak si gold kasi inverse yung kanilang correlation, guys. Okay? So, meron din mga chart patterns, technical levels. So, since marami yung mga traders sa buong mundo, okay, marami yung nag-aral ng chart pattern. For example, yung double top, double bottom na mga chart pattern. So, pag nakita yun ng mga traders, sabay-sabay sila magti-trade. Diba? Ng chart pattern na yun. So, it's possible na mag-materialize talaga yung pattern na nakita mo din sa chart. Okay? So, meron din mga key levels na tinatawag na, for example, let's say, mga round numbers, psychological levels, yan. Na doon talaga iniisip ng mga tao na baka mag-react yung price. Okay? So, may mga ganon. May mga ganong pwedeng magpagalaw sa market. Major institutions or decisions, ayan, yung mga tatawag nating big whales. Diba? Pwede nilang pagalawin talaga yung market kasi ang laki talaga ng mga tinitrade nila. Large orders. So, tayo, wag kang malulungkot kapag na-loss yung 0.01 mo na feeling mo, pinaparusahan ka ni Lord, na feeling mo hindi ka ba love ni Lord, mga ganyan. Nadamay pa si Lord sa pagka-SL mo, di ba? So, huwag kang magulo, huwag kang panghinaan din ng loob. Kasi,
hindi kayang pagalawin ng 0.01 mo yung market. Sa totoo lang, okay? So, sobrang liit ng mga trades natin kumpara sa central bank, sa mga corporation, sa mga financial institutions. So, tayo ay tinatawag lang na retail traders. Okay? Are you guys learning so far? May natutunan pa ba tayo? Ayan. And when to trade. So, meron tayong tinatawag na 4 major trading sessions. Okay? So, i-screenshot nyo na to. Yan. So, ang opening ng market natin ay tinatawag na Sydney. Okay? So, medyo mabagal yung galaw niyan. And then, mag-switch tayo, mag-overlap tayo into Tokyo. Tapos, meron tayong London. Yan. Diyan na, nag-start na tayo mag-trade dyan sa London. And of course, yung pinaka-volatile is yung New York. Okay? So, mamaya, mag-overlap na, mag-open na yung New York, mga around 9 p.m. So, magkakaroon tayo ng big moves sa market. Okay? Pag nag-overlap yung mga sessions. Kaya ito, madalas ninyong maririnig to sa mga traders, di ba? Na, ano yung trade mo, opening ng tiningnan ko yung opening ng Asian session. Ganun, di ba? So, nung bago ako, hindi ko to alam. So, sometimes naapektuhan yung trade ko na opening na pala ng New York. Hindi ko alam, may position ako, tapos bigla na lang ako may SL. 'Di ba? Kasi yung big moves ng market, tapos biglang babalikan yung entry ko, mga ganun. So, mahalaga na alam mo din talaga tong mga trading sessions na to. Okay? So, different ways to open a trade. Guys, kung medyo nabibilisan kayo or if it's your first time na makita lahat ng to, don't worry, this call is recorded. So, i-upload natin to sa Primeverse para at least mabalikan mo siya kung gusto mo siyang ulitin ulit. Okay? So, ngayon, meron ka ng Primeverse. Meron ka ng signals. So, how can you trade it sa MetaTrader 5 mo? Okay? So, meron tayong tinatawag na market execution. Most of ng signal natin ay market execution siya. Ibig sabihin, kung ano yung presyo ngayon, yun po yung kukunin nating presyo. Doon tayo magti-trade. Okay? And ang challenge dito guys ay gaano ka kabilis magti-trade. Okay? So, yun yung reason kaya kami demo account. Ayan. Type demo nga. Type demo. Ayan, papaalala ko lang guys ha. Pag nagtitrade po, okay. Guys, pag nagtitrade, utang na loob, mag-demo naman tayo. Okay, okay lang ba yan? Okay lang ba na mag-demo muna? Kasi wag nyo nang gayahin yung wag nyo nang gayahin yung mga pasaway moments ko dati. Kasi ako, nag-trade ako kagad ng live. Tapos yung dineposit ko na $100, nawala siya bigla. Tapos hindi ko alam kung bakit siya nawala. Like, hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam yung stop out, hindi ko alam yung mauubos pala siya. Akala ko kapag hinayaan ko lang siya, okay lang siyang gumalaw-galaw doon, mga ganun. So, ang daming mga mistakes, okay, na pwede mong maiwasan kapag nag-demo ka. Okay. Alam ko, nakaka-FOMO talaga yung mga piniplex ng mga ng mga traders, 'di ba? Ng mga kumita na sila ng 15,000, umaga pa lang, mga ganon. Pero wag mo silang pansinin. Okay? Focus ka lang sa sarili mong trading journey. Okay? Sa journey mo talaga. Wag na wag kang ma-FOMO. Okay? So, start muna tayo sa market execution kasi baka malito kayo. So, meron tayong buy limit, buy stop. Mamaya iisa-isahin ko na i-discuss yan. Okay? So, ano muna tayo? Market execution muna tayo. Okay, so yan. So, ganito yung itsura ng MetaTrader 5 mo. Okay, so pag binuksan mo siya, makakita ka ng mga trade, quotes, ganyan. Okay. So, ipakita ko muna sa inyo. Okay, ko lang to. I-skip lang natin to, okay? Hindi, ito muna tayo. Okay, dito muna tayo, sige. Yan. What is a pip? Yan, lot size and pip.
ito po ang dahilan kung bakit nasusunog ang account. Kasi hindi marunong mag-calculate ng lot size at saka ng pips. Okay, so what is a pip? It stands for percentage in points. Okay, so in short, pips. So kumbaga, meron tayong, halimbawa sa mga timbang, ayan, meron tayong kilogram, ganyan, di ba? Unit of measurement. So sa trading po, meron tayong pips naman. So, yun yung galaw. Okay, price movement. So, depende siya sa pair na tinitrade mo. Iba-iba siya. Okay? Iba-iba yung pag-calculate niya. Alright? So, for example, yung sa, ano to baka Euro-USD to. Okay, Euro-USD nga. Euro-USD, nag-entry ka dito. Okay, this is your entry price. 1.435. Okay. At nag-exit ka dito, nag-TP1 ka dito. So, i-minus mo lang yan. Dito natin nagamit yung natutunan natin. Finally, may paggagamitan tayo ng natutunan natin sa math. So, minus mo lang yan, that's 20 pips. So, if you are at 0.10, sorry. You are at $20 profit. Euro-USD to, guys. Okay? 1.435 minus mo sa 1.439, that's 40 pips. Okay, and so on. So, ganun lang siya. Ngayon, sa gold, iba yung unit of, yung pag-calculate ng pips. Okay, dito kasi sa fourth decimal. So, sa gold, ay ganito siya. So, for example, nag-trade ka sa 3345. Nag-move yung price sa 3345.5. So, yun, 5 pips yun. Kuha? Nakuha ba, guys? So, pag nag-move siya ng 3345 to 3355, i-minus mo yan, times 10. So, that's 10, diba? Times 10, that's 100 pips na move. So, sa gold, medyo iba yung calculation natin. Kailangan ba ng good connection sa pagtitrade? Yes po. Opo. Para hindi po maglalag yung trade ninyo. So, what is a lot size? Ayan. Okay. So, syempre yung pips, yun yung galaw ng mga presyo. Hindi mo yun makokontrol. Okay? Pero ang makokontrol mo ay lot size. So, ang lot size, it refers to the amount or the trade size you are buying or selling in the market. Kumbaga sa ito yung laki ng nire-risk mo or tinataya mo. Kumbaga, bibili ka ng lupa, gaano kadaming pera yung papambili mo ng lupa. Parang ganon, di ba? So, it can win, it can lose. So, depende po. No? So, paano naman siya makaka-apekto sa trade natin? So, for example, okay. For example, yung lot size sa gold. Meron tayong tinatawag na standard lot, mini lot, and micro lot. Okay? So, kapag nag-trade ka, for example, ng gold, sa 100 pips na lang, okay? Ang trade mo ay 0.01. Gumalaw siya ng 100 pips. So, magkano yung profit mo doon, guys? That's $10 profit. Sabi mo, Coach Lee, ang liit naman yan. Ang baduy naman ng 0.01. Diba? Ang tanong ko sa'yo ngayon, gaano kadami yung pera mo? Okay. Sa lahat ng nababaduyan sa 0.01, guys, at nababagalan sa galaw ng 0.01, yun lang naman yung tanong dyan. Gaano kalaki yung willing mong i-invest sa Forex? Gaano kalaki yung willing mong i-risk? Kasi kung mayaman ka or you have a lot of extra pera, okay, and you can invest 50,000 pesos, 100,000 pesos na okay lang sa'yo na malus yun, go ahead, magmalaki ka ng lot size. Kuha.
Kung malaki yung risk appetite mo, talagang ano ka, malakas ang loob mo eh, 'di ba? Sugarol ka. Sige, lakayan mo yung lot size mo kahit ang konti ng balance mo. Kasi ang mangyayari niyan, iilang trades pa lang ay ubos na agad. Okay, ubos na agad yung capital mo. Okay, so sinong pwedeng makapagsabi sa'yo ng tamang lot size? Wala po, ikaw lang. Okay, ikaw lang talaga kasi depende po yan talaga sa risk appetite mo. Pwede lang kaming mag-suggest sa'yo. Okay? So ako, sinasuggest ko sa mga traders ko, $100 to $200 na balance. That's still 0.01. Isang 0.01. Meron kasi ang mga traders, sabi, "Uy, coach, naka 0.01 naman ako." Pero 10 trade pala. Okay? So, ibig sabihin guys, kung mag 0.01 ka, gumalaw si gold ng... Kalang, nagcha-chop yung lips ko, ang sakit. Gumalaw si gold ng 100 pips. 'Di ba? Meron kang $10 na profit kapag isa lang yung position mo. What if na SL yan? What if na loss yan ng 100 pips? You will also lose $10. Masakit ba yun sa'yo? Hindi masyadong masakit. 10 yung position mo. So, you will lose, ilan? $100. 10 yung position mo na 0.01, yun yung hindi natin iniisip. Ang iniisip lang lagi natin yung profit. Yung profit na pwede nating makuha. Di ba? Tama ba guys? 0.01 pero 5 position. O, di ba? Okay, so yan, may nalos ng negative 800 pips. Oh, grabe. Diba? That's the reality of trading. Diba? So, okay lang ba yon na ituro ko sa inyo yung reality o gusto nyong, i-hype-hype ko lang kayo? Diba? Kasi ang goal ko dito, maging profitable trader kayo ng pangmatagalan. Hindi yung tipong one time, big time lang kayo, 1 month lang kayong paldo, the rest, wala na, sunog na. Diba? At hindi na kayo makabalik sa trading kasi ubos na pati yung savings ninyo. Pati lahat ng credit cards ninyo, kinaskas ninyo. Guys, okay lang ba? Magko-commit tayo na walang magkakaskas ng credit card dito, walang mangungutang ng pang-trade. Okay lang ba yan? Walang mangungutang ng pang-trade, guys. Ang pang-trade natin ay ekstrang pera lang. Okay? Ekstrang pera that you can afford to lose. Kaya ka na-emotional kasi yung pera na tinitrade mo ay pambili yun ng gatas, pambili ng bigas, or pang tuition fee. Diba? O yan, diba? Naku, pang tuition ng anak ko yun na trade ko. O diba? So, iwasan natin yun guys, no? So, yung mga ganun. Okay? So, eto na. Okay, eto na guys. So, alam mo na yung lot size, alam mo na yung pips. Ngayon, magpa-practice ka na ngayon mag-trade. Nakita mo yung Telegram natin, ganito yung itsura. Okay, ganito yung itsura nun pag nakapasok ka na. So, meron dyan, nakita mo buy limit. Diba? Mamaya ako nituturo para isa-isa, para di kayo mahirapan. Buy limit. Pero meron din tayong tinatawag na market execution. Nakalagay lang dyan buy. Nakalagay lang dyan sell. Okay? So, ibig sabihin nun, market execution yun. Pag wala kayong nakitang ibang words. Hindi siya buy limit, hindi siya buy stop. Okay? So, now, anong gagawin mo pag nakita mo to? Ano yung unang-unang gagawin, guys? Sige nga, sa mga nakakaalam at nagtitrade na. Lot size check. Okay. Hindi, pagkapasok ng signal, ano yung unang-una nating i-check? Alright. Okay, okay. Check nyo muna. Wala pa nakakasagot. Sayang, Gcash sana. Wala pa nakakasagot, guys.
Ayun, may nakasagot na. Teka lang, i-check ko kung sino una. Si Juncy. Okay, you will check the time. O, send mo sa akin Gcash mo ha. You will send tuloy. You will check the time. Kasi baka naman sobrang late ka na sa signal na yon. Bago mo pa i-check yung range, bago mo pa i-check yung ano, baka pumindot ka na. Wala na pala sa oras yon. Di ba? Baka kagabi pa yon. Di ba? Okay. So, you will check the time. So, ano yung next nating i-check, guys? After the time. Kaya pala nasunog. Oo, kaya kayo nasusunog eh. Makakita lang kayo ng signal, nanginginig pa kayong ganyan eh. Sino, sino dito yung ganon? How about ibang time zone? Mag-a-adjust po yung Telegram sa time nyo po. Okay. Dami ng sagot ah. Okay, tama, no? So, you will check the entry price. Okay, so nakita mo yung time, bago pa lang siya, kakasend pa lang siya. Tingnan mo ngayon itong entry price mo, yung range. Baka naman yung gold ngayon ay nasa 5, bawa yung gold ay nasa 5,320 na. Tapos pumindot ka ng buy. Ang kulit, no? So, pag nakita mo na nasa 5,320 na, magti-trade ka pa ba o hindi? Siyempre, hindi na. Okay? So, market execution muna tayo, guys, ha? Mamaya yung mga buy limit, buy stop. Okay? TP3 na. Nakita mo, TP3 na. Alam mo sabi ng ano, yung bumubulong-bulong sa'yo na inner voice. Sabi niya sa'yo, alam mo, magti-TP4 pa yan. Yung mga signal ng prime burst, nagti-TP5 yan. Umentry ka pa. Kasi baka mag-TP4 eh. Sayang eh, di ba? Di ba? So, ngayon, papasukan mo naman yun, di ba? So, patay. Patay na. As may emotional ka, sihin mo pa yung prime burst. Prime burst naman, SL lagi. Di ba? Alright, so pagka-tingin mo ng entry, check mo kung nag-TP na or hindi. So ngayon, nakita mo, uy, nasa range pa ako. 'Di ba? Nasa 5,312. Anong gagawin mo ngayon? Magte-trade ka. Okay? And you will take note of the TP1, TP2, TP3. Tingnan mo yan. Tingnan mo yung SL kung pasok ba yan sa risk mo. Bawa, nakita mo yung SL medyo malayo. Bawa, nakapasok ka ng 5,312. Ang SL ay 5,308. So, ilang pips yun, guys? Ilang pips yun? 40 pips. Very good. So, yung 40 pips na yun, kapag ang trade mo ay 0.01, ilan yung possible na ma-loss mo? $4. Okay. Guys, nakaka-proud kayo. Alam nyo nung bago ako, hindi ko alam yan. I mean, nagtitrade na ako nun, tapos hindi ako marunong. Hindi ko pinapansin yung mga ganyan dati. Basta ako magtitrade lang ako, ganun. Pasaway yun, no? So, very good kayo, guys. Very good. Alam niyo yung mga ganyang bagay. So, ngayon, $4. Okay ba sa'yo yung $4? Diba? Kung okay sa'yo yung $4, you take the trade. Kung hindi sa'yo okay yung $4, you don't take the trade. Ganun lang yun. So, Coach Lee, paano kung okay lang sa akin na dalawa?
So, pag dalawa yung trade mo na 0.01, that would be $8 possible loss. Paano, Coach Lee, kung gusto kong umabot sa TP5? Okay, so ito na yung tuturuan ko na kayo ng mga technique kung paano ninyo i-manage yung trades ninyo hanggang TP5. Okay, so makinig kasi madaming nagtatanong sa akin ito eh. Ika lang guys. Sakit ng mata ko. Okay, so ready na ba tayo? Dito tayo sa exciting part. So, how to place the trades. Okay, mamaya papakita ko yung kung paano kayo hanggang TP5. So, ngayon, ito na yung MT5 ninyo. Okay. So, punta ka ngayon sa quotes. Yung original na quotes, marami dyan ng mga naka-pairs na hindi mo na maintindihan kung anong pairs yun. Diba? So, ang gawin mo, burahin mo lahat yun. Click mo lang tong lapis. Okay, burahin mo lahat yun. So, ngayon, pag nabura mo na, saka mo ngayon i-add yung mga pairs na iti-trade mo. XAU-USD, BTC-USD, DJ30 kung mag-US30 ka, Euro-USD kung ano yung mga favorite pairs mo. Ngayon, pag na-add mo na siya, i-click mo yung pair, i-click mo yung trade, at lalabas itong trade na to. Personally, ako, hindi ko to ginagamit kapag market execution. Kasi yung trades natin, guys, is more on scalping. Ibig sabihin, mabilisan na trade. Pag ito ginamit mo, naiwan ka na ng market. Okay? So, paano yung mabilis na pagtitrade na para kang si Fernando Po Jr. sa pagtitrade mo. So, ngayon, gagawin mo dito sa quotes, dito sa chart, yan. Make sure na tama yung pair mo. Okay, ito yung pair. Pipindutin mo ngayon itong box na nasa top right na mukhang Nintendo Switch. Pindutin mo yan, lalabas itong sell or buy na market execution or automatic trading. Kapag yan hindi gumagana sa'yo, kailangan mong pumunta sa settings dito at i-turn on mo yung ano bang pangalan nun? Wait lang. One-click trading yata yun. Wait lang. Kasi yung iba, hindi yan magawa eh. One-click trading. Yan. I-check mo yan. Kuha guys. So just in case na hindi ka makapag-trade. Next. Titingnan mo ngayon yung lot size mo. Ito yung lot size. So lalagay mo dyan yung lot size mo. Tapos pindutin mo na yung buy. Kasi buy yung trade natin. Diba? Pindutin mo na yung buy. Ngayon, lalabas na yung trade mo dito. Ito na yung trade mo. Ngayon, Coach Lee, paano yan? Hindi ko pa nalalagyan ng SL tsaka TP. I-click mo yung trade mo. Lalabas dyan yung option ng SLTP. I-click mo lang yan. Tapos i-drag mo kung saan dapat yung TP. Tapos makikita mo pa dyan kung ilan yung possible na monetary value ng TP mo. Yun yung pinakamaganda dito sa chart. Makikita mo kung magkano yung magiging profit mo. Makikita mo yung magkano yung magiging loss mo. Ngayon, pagkapasok mo pa lang sa trade, tapos nakita mo, oh my God, ang layo ng loss, ang laki ng loss ko. Pwede mo na ngayong i-out yung trade agad. Kasi hindi siya pasok sa trading, journal mo or mga targets mo eh. Type yes nga kung nagets mo yon. Kung itong whole process na to, kung nagigets mo na to, type yes. Pag naset mo na yan, i-click mo tong arrow na next para ma-save mo yung whole process. Para ma-save mo yung TP, yung SL. Okay? Question, Coach Lee, pag nandyan na ba yung trade, pwede pa yung baguhin yung SL or TP? Yes. I-click mo lang ulit yung trade mo at idadrag mo itong SL at saka TP. Ganun lang. Question, Coach Lee, paano gusto ko madami akong trades? Marami akong trades. Like, 5 yung trades ko. TP1, TP2, TP3, TP4, TP5. Pwede kang pumindot dito ng 5. Pindot ka ng 5 beses. Okay, yun yung fastest way. So, yung isa doon, pang TP1, pang isa, pang TP2, TP3. Tapos, kapag gumalaw na yung market at nagpa-secure na,
or nag-TP1 na yung market, you will set your trade to break even. Ako, I don't recommend you na mga beginners na mag-multiple trades kayo. Pakita ko kung paano mag-set ng break even. Yan. Nandito yung stop loss mo, ilalagay mo na siya sa entry mo. Yan yung tinatawag na break even or secure profits. You're adjusting your stop loss to your entry price so that you risk no loss on the trade. Risk-free na yung trade mo. Okay? Kuha guys. Paano mo malalagyan ng SL yun? Nilalagyan mo ng isa-isa yun. Lagyan mo ng isa-isa yun na trade. Pwede po ba, Coach, 0.01 ng lot size mo na entry, tapos gagawin mong 0.02 while ongoing yung trade? Bawal po. Hindi mo na mababago yung lot size nun. Pag ongoing na yung trade, you can just close partially. You can close partially. So, paano mag-close mang partial? So, ako, personally, hindi ako nagtatadtad talaga ng entries. Dati ganun ako, ngayon hindi na. Nagbago na ako, guys. I'm a changed person. Okay. Mabait na tayo kasi masakit masunugan eh. Diba? So, ako personally, ginagawa ko ganito. Let's say it's a buy. So, I will have one big lot size. Okay. Pero malaki yung, ano ko guys malaki yung balance ko. So, ako, maglalagay ako ng it's either 0.05 or 0.1. Yan. Sorry Wala akong mouse nasira ako yung mouse ko. So, basta yun, okay. Isang 0.05 tsaka isang 0.1. Yung trade ko. Kapag wala na akong oras, halimbawa, pumindot ako ng 0.05. Tapos yung trade umangat agad. Malayo ka na sa entry point, huwag ka na magdagdag ng entries. Kuha ba guys? Type yes. Pag nagpindot ka at malayo na sa entry point, huwag ka nang magdagdag pa. What if Coach Lee bumaba ng konti? Bumaba. Kasi yung iba, ang tinitrade lang nila yung pinaka-range. Hindi nila nagigets na kapag buy yun at mas mababa yung entry mo, the better ka. So yung kanina, kung bumaba man yun ng 5312 yun, diba? Kung bumaba yung presyo ng 5310, it's better for you. So ako, lalagyan ko pa yun ng isa pang layer. Kasi afford ko na mag-lose ako ng mga 2-3 positions. Kaya ko yun. Dapat guys, kaya nyo yun Pag hindi nyo kaya na mag-lose ng malaki, isa lang yung position ninyo. TP1 lang kayo lagi. Okay, question Coach Lee, pwede ba kami maging profitable na puro TP1 lang? Yes. Better. Better kung baguhan ka, puro TP1 ka lang. It's better, guys. Okay? So now, anong gagawin ko sa 0.05 ko? Ang gagawin ko doon ay partial profits. So, I have an option kung i-close ko ba lahat ng trade or hindi. Okay? So, anong mangyayari kapag na-hit yung TP or take profit, automatic mag-close yung trade mo. Okay. May mga nangyayari ba minsan na hindi na-close yung trade kahit na dumaan siya sa take profit mo? Yes. Mayroon tayong tinatawag na slippage o kaya hindi umabot yung spread doon o kaya sobrang bilis ng market, hindi nakuha yung trade mo. So, it happens. Okay? Alam ko, frustrating yun. But, it is what it is. Okay? Sometimes it really happens on the trade, on the market. So, risk pa din. Okay? So, kailangan bantayan mo talaga. When you're scalping, hindi mo pwedeng iwanan to. Okay? Especially if you're scalping on with gold, huwag mo iwan-iwanan. Okay? So, for example, 0.05 yung trade natin. I-double click mo yan para ma-close mo yung position. Ito guys, mabilis dito mag-close, pero close all to, bulk operation to Shit happens. Oh, totoo yun. Diba? Naapektuhan na ba ako ng slippage? Oo naman. It happens to every broker, guys.
Okay? So, huwag tayong magagalit. Kasi ganoon talaga. Ang bilis ng market, hindi nakuha yung order natin. Ganoon talaga. Etong 3 dots na to, minsan ginagamit ko to kasi ang bilis dito mag-close. Lalo na pag yung market talagang ang bilis ng galaw. Pwede yan. Kasi dito, ilolong press mo pa, tapos lalabas pa tong close position, tapos lalabas ulit yung next page, ang dami, di ba? Kaya lang ang problema dito sa bulk operation na to, lahat talaga mako-close. Okay, close all talaga siya. So, next. So, may trade ka na. Ay, sorry. Yan. Paano mag-partial profit? So, yung 0.05 ko, ang gagawin ko dyan, gagawin kong, i-close ko lang yung 0.03. Question, pwede pa bang hatiin or mag-partial profit sa 0.01? Hindi na pwede kasi maliit na yun. Okay, that's the smallest lot size, contract price. So, hindi na pwede. So, let's say 0.05 siya, pwede mong i-close yung 0.03 muna. Mas magiging maliit yung profit mo and you are risking na yung 0.02 ay baka mag-break even na siya, hindi mo na yun kitain. Okay, so kung nangihinayang ka lagi sa profit mo, you can just close it all. Pero bakit ako nagtira ng 0.02? Kasi gusto ko na i-close ko siya sa TP2 or i-close ko siya sa TP3. Hahatiin ko pa siya ulit ng 0.01 pagdating ng TP2. Pero once na umabot na sa TP1 guys, okay lang ba na i-close na natin, i-secure na natin yung SL. Ayan, sorry. I-secure na natin yung trade. So, once na nag-hit na yung TP1, dapat, guys, naka-break even na kayo. Okay? So, kaya excited tayo sa Prime Sync kasi magkakaroon tayo ng Prime Sync very, very soon. So, ibig sabihin nung naka-auto break even na yun, guys, auto copy na yung mga trades natin. So, ako excited na rin ako doon. Pero, since wala pa tayong Prime Sync ngayon, pag-aralan natin tong manual trading. Okay? So, questions, guys. Meron pa bang question dito sa pag-manage ng trade? May naguluhan pa ba? Kailangan nyo tong practicein ng mabilis. Okay? Kasi kailangan pinapractice yan. Meron akong in-skip kanina. Yung mga trading types of orders. So, meron tayong tatawag na buy limit, sell limit. Yan. So, ano yung buy limit? So, dito pwede ka din mag-set dito ng buy limit, sell limit. I-click mo lang tong bilog na to. Yan, ito. Tapos lalabas dyan yung trade. Tapos ida-drag-drag mo lang siya and then next mo magkakaroon ka na ng buy limit or sell limit. Ano po yung pagkakaiba ng mga buy limit and sell limit? Teka, lipat ako. Nadidistract ako sa umaandar na bilog. Yan. Okay lang bang MT4 gamitin? Pwede po, kaso mas maganda po yung mga tools ng MT5. Paano i-set yung runner? Ganun po mag-set ng runner. Iiwanan mo lang siya. Mag-iwan ka ng, let's say, isang 0.01 or 0.02. And then, isi-set mo yung SL to break even. That's your runner. Ibig sabihin, kung maging favorable pa yung market sa'yo, mag-hit pa siya ng TP4, TP5, nagkaroon ka ng maximized profit. At the same time, no risk na yung trade mo. Kasi kung bumalik man siya sa entry, hindi ka na na-loss. Pero yung possible profit mo sana na nakita mo doon ng TP1, wala na yun. Kasi yun na yung ni-risk mo. Nagets ba guys? Pwede po bang i-trade yung free margin na lang tapos ilalabas ko yung dineposit ko? Halimbawa kung may cashback na 100%. Yung mga cashback po kasi and deposit bonus, ano po siya, prorated siyang nawawala kapag nag-withdraw tayo. So, hindi pa pwede na i-withdraw mo siya, tapos iwanan mo lang yun doon. Hindi po. Kasi mawawala din po yung credit whenever we withdraw. Coach, pwede mag-copy trade sa'yo? Hindi po. I wish. Diba? Pero mahirap po kasi yun. Mahirap po yung magmamanage tayo ng sa copy trade. Okay?
Trailing stop, paano gawin? Ayan. So, susundan nyo po. Susundan nyo yung trade ninyo. Halimbawa, umaangat na dito yung trade. Nandito na yung trade mo, sir, di ba? Yung SL mo dito, dati, angat mo na siya dito. Yan, angat mo na siya dito, angat mo na siya dito, ganun. So, parang pwedeng mga 20 pips or kapag nag-higher high, higher low, doon sa next na higher low, doon mo lagay ulit, ganun. Modify po ba yan? Yes, pwede po nyong i-modify yung trade ninyo. Click nyo lang. Sa chart, dapat nasa chart kayo. Yan. Okay? Guys, practice ha. Practice this on a demo account. Okay? Practice on a demo account. So, game, types of orders bago tayo matapos. So, meron tayong tinatawag na buy limit. Pag nakakita kayo ng buy limit, ibig sabihin buy siya pero hindi pa ngayon. Hindi mo to pipindutin. Okay? Kasi meron ganun eh. So, nakita mo may buy limit. Ibig sabihin yung price no, nandito pa sa baba. So, ibig sabihin, nakikita ng mga pro traders natin na pag bumaba yung presyo dito sa support line, possible, okay, magbabound siya dito and aangat siya pataas. So, kaya tayo nagbabay dito sa baba. Okay? That's what you call buy limit. Okay, type gets nga kung gets na yung buy limit. Gets. Sell limit. Kabaliktaran lang. Nandito yung presyo natin. Hindi pa tayo magsisell ngayon. Hindi mo pa pipindutin. Aantayin mo yung presyo dito. Or isi-set up mo siya as a sell limit. Dito pa yung presyo mo. Pag umangat yung presyo dyan, we are predicting that it will bounce. Pupunta siya pababa. So, you have the sell limit. Okay? Alright. Gets na yung sell limit guys ha. That's number 2. Type the number 2. So, buy limit, sell limit. Okay, yan. Makikita nyo po yan. Sell stop, buy stop. So, nakita nyo yung market is pataas siya, di ba? Pataas. So, yung buy stop is we're predicting na pag tumaas pa siya ng tumaas at na-break niya itong level na to, for example, dito yung buy stop, it will continue to go higher. So, ngayon, dito tayo magbabay. Yun yung buy stop. It's a continuation. So, at the same time, kapag pababa yung market, pababa, mag-buy stop ka dito kasi alam mo pag na-break tong support line na to, it will continue to go down. So, dito ka mag-buy stop. Uwa guys, type the number 4 kung gets yun. May auto trail stop po ang Prime Sync. Yes, meron. Exciting, no? At ang exciting doon, ang Prime Sync ay libre. Actually, pwede na nga silang maningil sa Prime Sync, no? But it's free. So, antayin lang natin. I think yung mga leaders this week magkakaroon na ng access. So, inaantay ko din yung access ko so that I can teach you guys kung paano yan. Pwede din ba i-place ang buy limit kung saan mo nilagay yung buy stop? Yeah, oo, pwede. Kaso, hindi, sorry. Hindi siya gagana. Ang buy limit is kailangan below the price. Ito yung price natin, dito yung buy limit. Ito yung price natin, dito yung buy stop. Pwede na po ba makapasok sa signal? Message nyo po yung kung saang team po kayo. Pa-post po ng recorded nyo po. Yes po. Okay. Guys, may question pa ba? So we can move forward kasi na tayo. Overtime na tayo. Question. Dito guys. Buy limit, sell stop. Panoorin ng paulit-ulit. Yes po. Okay. So, pinaka mahalagang topic tonight. Guys, meron tayong meet up sa QC. That's February 15. That's free for all
For every community sa Primeverse, pwede pong sumama doon. February 15, 2 p.m. Sa Caloocan po yan. So please message your coach para maka-attend po kayo doon. Okay? Link sa Telegram, hindi po pwedeng ipasa yung link sa Telegram. Kailangan po nasa Primeverse kayo and makapag-login po kayo sa trade alerts. Sundin nyo po yung bot doon para makakuha po kayo ng mga signals. Bicol, uwi po ako dyan ng katapusan sa Bicol. Diretso na po ng Bulacan after ng Caloocan. Cebu, pupunta ako ng Cebu guys. Yes, I will go to Cebu. Ayain ko yung ibang mga taga-Primeverse. But I will go to Cebu. Okay, so this is the most important topic tonight, guys. Why most beginners lose money? Alam nyo ba, guys? Okay. Na 90% daw ng mga traders, or maybe even 95%, basta majority of traders are losing money. So that's why we have created Primeverse. Kasi, syempre, may mga pangarap lahat ng mga pumapasok sa trading. Diba? So, you have big dreams. So, pagpasok nyo dito, biglang, imbes na kumita kayo ng pera, you are losing money. And ayaw namin yun, syempre. Kasi we want all of us na, syempre, makita namin na you guys are winning. Tama ba? Tama ba na yung goal natin sa Forex ay kumita? Tama ba? Magkano yung gusto mong kitain sa Forex? Sige nga. Type mo na. Nakikita ni Lord, humiling ka na ng malaki-laki kasi nakikita ka niya. Galingan mo na paghihiling. Ganun yun guys pag humihiling kay Lord, galingan mo na kasi sayang naman. Sayang naman di ba? Okay. Ay, meron palang tanong sa live natin sa Facebook. Ano po ang tamang leverage? Depende po sa kaya mong i-risk. Pwede pong 1:300, 1:500, 1:100. Pwede po yan. Depende po. $100 per day as a beginner, 50,000 per month for now. $30 is enough for me for the day. Okay. 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 Ayan. So, ang ganda ng mga pangarap natin. Okay. Gusto niyo ng motivation? Sige, teka lang may hahanapin lang ako. Sana mahanap ko siya agad. Ayan. Okay. Eto guys motivation para sa inyo Yung $100, ayan, punta tayo sa $100. Yung $100, pwede kang, hindi pala to. Wait lang. Yan, okay. Let's say yung $100 mo, if you will be a disciplined trader, you can earn up to 1 million pesos. Nagaling lang siya sa $100. Alam nyo ba yun? And this is based on just 3%. Ang tanong dyan, guys, okay, kaya nyo bang magkaroon ng earnings na $3 per day? Type yes or yes. Tatatawa kayo sa $3, no? Natatawa kayo. Oh, mga greedy kasi kayo Kaya talaga yan. Ang problema sa atin, hindi tayo tumitigil. Tama? That's the problem. Compounding to guys, compounding. Imagine with just 3% per day. Ito malupit pag nag 5% ka. Boom! Compounding. Diba? So, bakit ko ito pinapakita sa inyo guys? Kasi,
gusto kong ma-realize nyo na ito yung mga bagay na bakit kayo nag-fail. It's not about the money. It's not about the capital. But it's your mindset. Hindi kasi tayo nakokontento. Parang di ka panipaniwala, coach. Oo, kasi sobrang liit, no? Sobrang liit. Pero kung titingnan mo yon, kaya siya. Kaya siyang gawin. Kaso, mag-follow ka nga lang ng signal ng Primeverse, makaka $10 ka in one day. Eh. Ang tanong kasi dyan, ang problema dyan, di kasi huminto. Tama ba guys? Yun yung problem. It's not about the signals or the skills. Tama? It's because of, they fail because of behavior and decisions. It's not about the strategy. Kuha? Trading without a plan. Wala kang trading plan eh. May mga traders na, ano ba yung trading plan mo? Pasok na ba to sa trading plan mo? Di makasagot sa akin. Diba? Kasi wala talaga siyang plano. Pag kumita siya ng $20, magte-trade siya. Pag kumita siya ng $100, magte-trade pa siya. Pag kumita siya ng $200, magte-trade pa siya. So, gusto kong malaman, guys, ilan ba talaga yung gusto mong kitain everyday? Kasi, hindi pa pwedeng mag-i-aim ka agad ng $1,000 a day, $100 a day. Nang hindi mo pa kaya yung $3 a day, $10 a day. Okay, i-share ko sa inyo guys yung trading plan. Free for all naman yan. Okay? Gets nyo ba guys? So, kailangan meron kang trading plan. Ilan ba talaga yung gusto mong i-target? At kapag na-target mo na yun, you will stop. Or, you will only trade yung half ng profits mo, halimbawa. Halimbawa, ang trading plan mo, $20 a day ako, Coach Lee. Diba? Umaga pa lang naka $50 ka na, tapos parang gusto mo pa mag-trade. Ang gawin mo, yung $20 mo, itabi mo na yon. At hindi ka na pwedeng mag-lose ng $20. Okay? So, yung $20 mo na yun, kailangan di na mawala yun. So, kung magte-trade ka man, yung sobra doon o yung merong allowance ka pa na profit mo, yun yung ano. Kasi kailangan mong, yes, tama yun, no? Kailangan mong i-respect yung capital mo as a beginner. You should respect it. Kasi gusto nyo ba na nagtitrade kayo ng pang 1 month lang, 2 months, tapos wala na kayo dito? Diba? Alam ko matataas yung mga pangarap nyo eh. Diba? But you need to stop trading when you're already profitable. Okay? Pag ito yung mga entering trades randomly, naku, mukhang tataas si gold. Pasok nga ako. Ba't ka pumasok dun? Ba't ka nag-trade dun? Wala lang, coach. Di ko rin alam, coach. Diba? Saan yung TP mo? Saan yung SL mo? Hindi ko rin alam. Pag nag-blue na siya, diba? Tapos kapag naboboard, nagtitrade. Ano ba yan? Hapon na, wala pang signal. Ano ba yan? Yung iba, 3 trades na yung hindi ko naabutan. So, ang gagawin ngayon, magsa-solo trade siya. Kasi na siya, na FOMO na siya. Tama? Kaya pa ba guys? O durog na ba kayo? Durog na. Sorry guys, kailangan nyo talaga marinig to. Okay. Triple kill ko talaga kayo ngayon hanggang sa maging profitable kayo. Ano yung FOMO? Yung fear of missing out. Yung mainggit ka sa iba, tapos magre-revenge trade ka or papasok ka sa market na tapos na. Diba? Tapos na yung TP1. Okay, revenge trading. Forcing the market. Diba? Alam nyo ba guys na more trades does not mean more profit.
Ulitin ko ah. More trades does not mean more profit. Hindi porket madami kang trades, madami ka ng profit. Kasi the moment na pinindot mo yan, it can win or it can lose. So actually, kapag marami kang trades, you are risking more money. Meron akong mga traders na kilala na nasa 3 to 5 positions lang sila per day. Tapos, ang profit nila is $5 a day. Pupusta ako sa inyo, baka mas profitable pa to kaysa sa inyo. Kasi kayo, kaya nyong mag $100 in one day. Tapos kinabukasan, sunog. Diba? Tama mali. So siya, $5 lang siya a day. Strict. $5 a day. Tapos na. At nakakapag-withdraw siya every week. Yun yung masarap. Okay, wag yung puro deposit, guys. Huwag nyo namang payamanin ng payamanin yung ibang tao. Okay? Next. Risking too much per trade. All in. Oh, mga naririnig nyong naka full port ako, full portfolio. Naka all in. Ang tanong, guys ha, yung pinapanood ninyo na nag-all in, gaano kadami yung pera nun? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam na baka extra niya lang yun, kaya siya naka-all in. Ikaw, nag-all in ka, eh wala ka nang pera, wala ka nang panggastos. In-all in mo dun. Di ba? Huwag kayong masyadong gagaya sa mga nakikita nyo sa online, nakikita nyo sa amin, di ba? Kasi magkakaiba tayo ng mga sitwasyon. So, pwedeng yung $100 sa akin, malit yun. Yung $100 sa'yo, malaki yun, importante yun. After mag-all-in, di mo na makausap. Diba? Tama. Are you trying to get rich fast? Or mas mahalaga ba guys na kaya ka nagtitrade ngayon, it's because you want to gain the skills that will get you rich. Diba? Tama ba? Yun dapat. Ito pa. Walang stop loss. O kaya minove yung stop loss. Sabi, babalik din yan. Babalik naman talaga yung gold. Pero kailan? Diba? Eh kasi coach, kapag may SL ako na loss ako, so inalis ko na lang yung SL para hindi ako malos. Wow, ang galing naman. Diba? Kasi kami guys, for example ako, kapag nagtitrade ako, pag nag-i-scalp ako, most of the time wala talaga akong SL. But I have an SL sa mind ko na alam ko itong level na to, pag na-reach na yon, okay, cut na ako talaga doon. Pero minsan kasi hindi mo siya malalagay yung SL, di ba? Ang bilis ng market, nag-i-scalp ka, hindi mo malalagyan ng SL agad. But sa mga maliliit na account tsaka sa mga beginner guys, kailangan talaga merong SL, strictly yan. Kasi hindi pa kayo marunong mag-manage ng trade eh. Hindi pa kayo marunong mag-layering, hindi pa kayo marunong mag-hedging. So, kailangan very standard pa muna yung gagawin ninyo. A small loss can turn into disaster. Kasi yung small loss na ayaw mo malos ng $5, kasi ayaw mo nakakita ng pula doon sa trade mo. Gusto mo puro blue. Diba? Ayaw mo na malos ng $20. Yung $20 naging $200. Yung $200 naging $2,000. I have a trader guys na nag-loss siya ng $6,000. Just because ayaw niyang tanggapin yung $50 na loss. Imagine. $50 lang dapat yun. Tapos inalis niya yung stop loss. Tapos na-hold niya yung trade for 2 weeks. So imagine ninyo yung anxiety, yung depression, yung mga naapektuhan ng mga ibang bagay for that whole 2 weeks na hino-hold mo yung trade na yun. I've been there, guys. Galing din ako dun, no? Mga pasaway moments natin. And sayang yung oras. 'Di ba? Parang binigay ni Lord yung oras sa atin na tapos sinasayang lang natin kasi hindi tayo present sa mga moments na yon. It's because iniisip mo yung trade mo eh. 'Di ba? Tapos ito pa malupit diyan. Yung trades natin, mga trade signals natin sa primers, hindi mo na ngayon masasabayan.
Paano mo masasabayan? Eh, yung margin mo nandun sa losing trade. Di ba? Yung SL, hinohold mo, pero yung profit, basta makita ka lang ng blue na cents, kino-close mo na kaagad. Di ba? Advisable ba mag-hedging? Hindi po. Hindi talaga. Okay? Ako malas ako sa hedging, hindi ako marunong. Okay? Indicator overload. Napakadami mong indicators. Napakadami mong strategies. 'Di ba? Tas na-confuse ka na hanggang sa wala na, ang gulo-gulo na ng chart mo, 'di ba? Mas simple, mas okay. If you have one strategy, make sure na ma-practice mo muna yung one strategy na yon. I-backtesting mo siya, i-test mo siya sa demo, tapos mag-live ka, tingnan mo yung win rate mo, gaano kadalas kang ma-SL, gaano kadalas kang ma-TP, ito bang strategy na to, naniniwala ka ba talaga sa strategy na to, bago ka mag-jump into another strategy. Okay? Kasi hindi pa pwedeng ganun, na paiba-iba. Okay? And of course, ayan, yung mga common psychology, problems, is yung early exit. Kasi natatakot ka kasi na baka bumalik yung market. Katulad na nag-live trade kami nung weekend, di ba? Sa bootcamp. Nagpa-sell si Donnie, so sell kami. Sell kami lahat. Itong mga traders ko na iba, natakot sila. So nag-out sila ng $1 to $2. Diba? Sabi ko, guys, i-hold nyo muna. Okay lang yan kasi may SL naman tayo. 'Di ba? Ayun, ang nawin ko doon guys, $293 in that trade ni Donnie. Kasi na-hold ko yung trade ko. 'Di ba? Nung bumaba si gold, okay, nag-take profit ako, take partial. 'Di ba? So, sila, $1 pa lang umangat, in-out na kagad nila. So, sayang. 'Di ba? Saan makikita yung signal? Meron po tayo sa Primeverse, guys. Meron tayo sa Primeverse sa Telegram po. PV Insights. Kung wala pa kayo noon, message your coach or message the person na dito, yung connected sa inyo dito sa Primeverse para makapasok po kayo dyan. Revenge trading, tas nagdo-double lot size, nilalakihan yung lot size, nakita sa iba na malaki yung lot size. Diba? And of course, not journaling the trades. Ngayon, nag-trade ka na, nagkamali ka na, naubos na yung account mo. Guys, kailangan nyo po yung isulat. Because your journal is your personal mentor. Yan yung magtuturo sa'yo. Alam nyo, kahit gaano kagaling yung mga mentors ninyo. 'Di ba? Walang walang effect yan. Alam nyo ba yon na kanya-kanya talaga yung trading journey natin. Like, we can only do so much. We can only inspire you and guide you. Pero, ikaw talaga yung pipindot ng MT5 mo eh. Ikaw yung magmamanage ng trade mo. So, kung hindi mo kayang magkaroon ng self-control, syempre, lahat ng mga sinulat nyo kanina, ito, may mga nagsulat dito na gusto nila magkaroon ng 1 million, diba? 50,000 per month, 200,000 per month, 500,000 per month. Guys, yan yung isipin nyo lagi ha. Hindi kayo makakarating dyan hanggat hindi nyo sinusunod yung mga tinuturo ko sa inyo ngayon. I know it's hard. I know it's hard. That's why the reward is also worth it. Kasi trading is hard. Okay? Hindi nila sinasabi yan, no? So, mahirap talaga yung trading, guys. Mahirap siya in the sense na kalaban mo yung sarili mo. Okay? The truth about profitable traders. Okay? Ano ba yung katotohanan sa mga profitable traders, guys? Ang mga profitable traders, they also lose. Baka kala ninyo, puro wins lang kami. Di ba? Pinapakita ko nga sa mga traders ko yung mga losses ko eh. Di ba? I have also losses, but at the end of the day, it's a win. At the end of the week, it's a win. Okay? And profitable traders, they stay consistent. Consistent sa strategy.
Nakikita ko yung mga iba't ibang strategy, naiinggit ba ako sa kanila? Hindi. Pero sinisilip ko minsan yung strategy nila. But I also have my own strategy na okay, ito nag-work naman sa akin, profitable naman ako, nakakapag-withdraw ko sa strategy na to. So I will stay in my lane. 'Di ba? Para hindi masyadong magulo. And always protect your capital. Okay? You don't win in trading by predicting the market. You win by controlling yourself. Alam nyo guys, ang trading, hindi siya about sa patalinuhan ng mga strategy or pagalingan ng mga market analysis or pagalingan ng mga technical analysis, ang galing mag-drawing ng trend lines, ang galing mag-drawing ng mga kung ano-anong nilalagay. Hindi siya ganon. Okay? It's about managing your risk. So, even a beginner trader guys na nagka-copy lang ng signal can win. Kahit hindi ka pa marunong mag-analyze ng chart, kung magaling ka mag-discipline ng sarili mo, guys, makaka-withdraw ka talaga. Okay? Ano pong mostly naman ng mga mali ng mga pro para maiwasan din namin? Actually, halos pareho din yun na overtrading din, revenge trading, yun talaga yun. Maglalaki ka ng lot size kasi, for example, like for the past 10 trades, panalo ka. 'Di ba? Ano talaga, lalakas talaga yung loob mo eh. 'Di ba? Anong strategy yung magandang subukan sa beginner? Yung support and resistance levels. Yan, mga breakout strategies, madadali lang yan. Ano pong mostly ang mali ng babawi? Oh, yes, babawi. Okay? So, sorry guys, nag-overtime tayo. I hope na marami akong naituro sa inyo. And marami pa tayong mga pagsasamahan pa, trading plan. Sige, wait lang. I-send ko now guys, no? So, hindi nyo kailangan mag-ask ng, permission. Mag-ano lang kayo, file and then make a copy. Ganon. Wait lang guys, ha. Mag-ano lang kayo, file and then make a copy, ha. Wait lang. Tapos i-edit nyo na lang yung yung mga pangalan and all.